Good morning po. Kain po tayo mga kasisi. Ang ulam ko ay galunggong na pinangat sa kamyas. Niluto ko siya kanina. May kwento sa inyo. Habang kumakain ako, kwentuhan na lang muna tayo. Natawa ako sa nag-chat sa akin. Person talaga. Chat talaga. Hindi siya sa comment ko nag-ano. Hindi siya dun sa vlog ko nag-comment. Sa reels ko hindi siya dun nag-comment. Tinanong, sabi niya, may sakit daw ako, ba't daw lakas ko kumain? Ang sagot ko naman, pero ba may sakit ka? Bawal ka nang kumain ng marami. Kailangan mo nga para lumakas ka. Hindi naman kasi porque may sakit ka. Oo, kalbo ako. Alatang may sakit ako pero para sa akin wala akong sakit. Diba? Kasi kung iisipin mong may sakit ka, lalala yung sakit mo. Diba? Isipin mong wala kang sakit. Kumain ka na kumain. At alam mong masustansya yung kinakain mo, go. Tawagin mo. Tapos yun. Kaya, pag ako ginanahan kumain, kain ako ng kain. Maliban lang nung nagkikemo ako, talaga isang araw, 2 araw, wala akong ganang kumain. Pero pag natapos na yung kemo ko, pinipilit kong kumain. Lalo pag wala akong ganang kumain, papaluto ako ng paksiw o kaya magsasawsaw ako sa suka na may sili para ganahan ako. Tapos pag malakas-lakas na ako, kain na ako ng kain para bumalik yung lakas ng katawan ko. Sabi nila, para daw hindi ako nagkasakit, hindi naman daw ako pumayat. Ba't kailangan, pag nagkasakit ka ba, kailangan mong pumayat? Wala daw na bago. Hindi mo naman kailangan pumayat pag nagkasakit ka. Kasi ako, pinipit ko talagang kasi ayokong pahirapan yung anak ko, pamilya ko, asawa ko. So, syempre, sa mga gastusin. Lalo na pag nagkikribing ako. Talagang bibilihin nila kung ano yung gusto kong kainin para lang makakain ako ng marami. So kapag magkasakit ka, wag mong wag mong isipin kasi
yun yung lalong magpapabaksak sa katawan mo. Nangyari sa akin yan. Inisip ko yan. Then na-realize ko, para saan pa nga ba't nagpapagamot ako kung sasamahan ko ng mga ganyan na isipin? Mas lalong nadadagdagan ng sakit mo kapag na-stress ka, nadidepress ka. Diba? Saka, huwag mawawala ng pag-asa. Kasi, di tayo pinapabayaan ni Lord. Si Lord ang gumagabay sa atin. Kapag ganahan ka kumain, wow, kain na kain. Hanggat may makakain, kumain ka. Huwag mong isipin may sakit ka. Diba ako? Paano yung maisipan ko may luto at gusto ng tiyan ko? Kain na ako. Tulad ngayon. Gusto ko isda na ipangat ko sa kamyas. Niluto ko. Ngayon ito, kumakain na ako. Kasi, may sakit ka na, hindi ka pa kakain. Paano babalik ang resistensya mo? Ilang days pa lang akong katatapos sa chemo. 15 days pa lang. So, Mr. Sir, kailangan ko pang Pero pag natapos na yung 21 days ng pag-chemo ko, yun, pwede na akong kumain ng mga reduced na. Babalik nga ako sa red rice. Maswerte lang talaga ako dahil yung pamilya ko, yung panahon na nagkasakit ako, talagang nalagaan nila ako. Wala akong naririnig sa kanila na pag hindi ka kumain, iiwanan kita. Hindi ko narinig yung sa asawa ko, kundi sabi niya, anong gusto mong pagkain para makakain ka na ayos, sabihin mo sa akin. Yan. Pag sinabi ko sa kanya, bibili siya. Yan, kakain naman ako. Kaya lagi niyang tinatanong kapag anong gusto mo. Dahil tuwang-tuwa siya pag nauubos ko yung pagkain ko. Mga panahon na nagtitemo ako. Tapos yung anak ko naman, Mama, lumalabang kami ni Papa para sa iyo. Lumabang ka rin. Kasi talaga, hindi ko nga sukat akalain na matatapusan ko tong chemo ko. Oo, dahil for the first na chemo ko, wala silang marinig sa akin na ayaw ko na, di ko na kaya. Hindi ko na-expect na matatapos ko siya talaga. Hindi talaga ako pinabayaan ni Lord. Hindi naman talaga tayo pinapabayaan ni Lord. Kaya yun, enjoy mo lang. Kahit masakit, enjoy mo lang. Kasi talagang napakasakit ang magpa-chemo. Talagang pakahirap. Pero, thanks God. Thanks Lord. At thank you sa mga taong mga nagpe-pray sa akin. Thank you talaga.
Walang papaya. Kumain na ako ng maaga kasi iinom ako ng gamot ko. O, sige po. Thank you sa pakikinig sa akin. At sa panonood sa akin. Thank you po.